mga kabayan, nandito na yung apo ni Nanay Marisa at Tatay Junior. Si Munay po kasi mga kabayan, apo ni Nanay Marisa at saka ni Tatay Junior. Ngayon po ay parang apo at the same time po mga kabayan, parang anak na rin kasi si Nanay Marisa yung nagpapalaki kay Munay. Tama ba ako, Munay? So si Nanay Marisa nagpapalaki. So ngayon, siyempre may kanyang buhay na pamilya, so doon na nakatira sa ibaba. So nandito kayo dahil hindi ko akalain na nagsama pa tayo paakyat papuntang bundok nung nakaraang linggo. Walang isa sa inyo, ang dami nyo, siguro 6 kayo, puro mag-asawa. Walang isa sa inyo na nagsabi sa akin na meron palang nangyari dito sa bahay ni Nanay Marisa. Ang ganda pa ng bungad ko sa inyo, sabay pa tayong naglakbay papunta doon sa bundok, meron na palang nangyari dito. Bakit hindi nyo sinabi sa akin, Kuya? Ano po ba ang totoong nangyari sa bahay ni Nanay Marisa? Bakit nabutas o halos nasira talaga yung isang panel ng Hardiflex sa bahay ni Nanay Marisa, Kuya? Ganito ang sasabihin ko. Gusto ko yung totoo ha. Ayaw ko ng sinungaling. Kasi malalaman ko rin ang totoo. Kasi ate, ayaw kasi magsinungaling. Oh. Sige. Ano mo na? Sino una magsalita? Si Idmar, dahil walang natira sa kaldero yung ulam, anong ginawa ni Idmar? Tinapon ng lahat ng kaldero, mga plato nila, saka baso. Yung sular, kinuha ko yung sular kasi natakbo sila yung mag-anak eh. Natakbo kasi alam niyo yung Idmar ayaw lumaban sa bayaw niya. Hinabol ko yung ito sila Oo. Kinuha ko yung kay Nanay Marisa yung solar. Yung solar na luma. Oo. Yung dating nakalagay sa kubo. O tapos, kasi sa inyo yon. Ay, ibigay sa akin ng nanay. Yung bahay, ginanong ko. Kanino ba yung solar na luma? Ay, tito ko po. Sinong tito? Yung may Doon sa bahay pinupuntahan nyo doon. Kanino ba binigay yung solar na luma? Sa inyo o ka Nanay Marisa? Hindi. Sa amin, iniwang kasi. O sino ang nagkuha? Sino ang nagbigay? O kanino binigay yung solar na yung galing sa tito nyo? Kasi nandito kami sa bahay, iniwan niya. Dito kay pamangkin ko dahil nagtatrabaho ko. So sa makatuwid, yung solar na yung binigay sa inyo o ka Nanay Marisa? Hindi, yung naluma. O, kaya nga, ang tanong ko, yung lumang solar, kanino ibinigay? Sa inyo o ka Nanay Marisa? Sa amin po. Sa inyo? O sa inyong mag-asawa? Hindi ka Nanay Marisa? Kinuha mo ngayon, Yung pabasag na kay Idmar yung solar. binasag ni Edmar. Sino ang nagsira o nagtadyak o nagumbag sa bahay ni Nanay Marisa? Ako nga. Akala ko si Kuya. Hindi, Ako nga ako nga. ganyan. Ako yung nayan. Yung nag-ano sila, pumunta Kasi kami yung doon, Idmar kami kasi- dalawa. Ay, pinira yung Yung ulam. anak ko. Binasag ng lahat ng plato nila. Sino nagbasag ng mga plato? Si Idmar, Si Edmar. Kaninong platong binasag? sa kanila. Kaming dinamay, sabi ng nanay ko. Bakit? Kaya may kasalanan. Bakit kaming kasalanan eh? Ulam lang. Lahat ng baso, tinapon. Bakit muna'y napunta ka sa bahay ni Nanay Marisa? Saan kayo nag-away? Sa bahay ni Edmar o sa bahay ni Nanay Marisa? Diyan po. Saan? Yung bagong bahay. O bakit napunta kayo sa bagong bahay na meron namang bahay si Edmar? Doon kayo? Doon kay lahat? Hindi. Hindi sa labas po. Nasa labas, sa harapan sa bahay ni Nanay Marisa? O bakit naman pinagbuntungan mo yung bahay ni Nanay Marisa? Kasi po, palagi kami naaway na lang nanay. Inaaway ni Nanay. Bakit lagi kang inaaway ni Nanay Marisa? Sa anong dahilan? Palagi kinakampin si Idmar. Ano bang pag-aaway na laging kinakampihan si Edmar? Ano bang pag-aaway yon? Dahil po ulam. Ulam. Yung- 'Di ba?
minsan pag nandyan ako kung anong bit-bit ko, kahit hindi kayo makita sa kamera o hindi kayo sumabay kumain sa mga matatanda, siyempre unahin ko munang matatanda, binibigyan kayo ng ulam ni Nanay Marisa kung ano yung natitira. Lahat naman kayo nakakatikim noon. Di, iwan ko sa kanila. Anong ulam yun? Anong ulam yun nung huling pinag-awayan? Yung dinala niyo. Yung karne? Oo. Yung niluto ni Nanay Marisa? Di ba sabi ko yung sobra paghati-hatian? Para sa inyo yon, paghati-hatian? Ako ko'y yung bayaw ko, ibang ko sa kanya. Ngayon, kumain kayo, wala si Edmar galing sa trabaho, pag uwi niya, wala ng ulam. Nandyan. Kaya nagalit. Nandyan. Nandyan po. O bakit? Nandyan siya, bakit hindi kumain ng sabay-sabay? Iwan ko sa Iwan ko kanya. sa kanya. Nahihiya po siya. Sabi ng asawa niya, gusto niya, Gusto niya pahatid pupunta siya, Sambales. sambal. Ihatid niyo ko Sambales. Sambales, sabi ko. Ulam lang. Paghatid ng Sambales, yun, inaibang na yung mga gamit niya. Diyos ko po mga kabayan. Ang kwento ni Nanay Marisa sa Yung akin, asawa ko, sinasabi niya, walang lasa yung asawa mo. sabi nino, Yung nanay. Nanay Marisa. si Nanay Marisa, ako muna ha. Diyos ko po mga kabayan, na pag-awayan, ito na nga sinasabi ko eh. Ito na nga po na sinasabi ko. O di ba po, nagagaling na mismo kasi ayaw ko nagsisinungaling kasi malalaman ko rin at malalaman. Kasi matanda, sinuntik na yan. Dito daw, sinuntik din matanda. Sino nagsuntok? Yun, Si Nanay Marisa. yung Muntik lang. kasama niya. Dahil nagkampihan na kayo, kumbaga. Nagkagulo na. Sumama sa amin si Yung isa, Oo. isang matanda. Okay. So, ang nangyari po mga kabayan, dahil sa bit-bit naming ulam, no? Ang kumain kasi nauna doon, si Nanay Lina, si Nanay Marisa, si Tate Junior, si Takore. Si Takore, hindi ko alam kung nakita o nahagip sa kamera. Pero pinakain namin, di ba? Alam niyo po yon. Alam ko, Oh, nakita ko. pinakain namin. Kasi si Takore, sabi ko, lagi nag-iigib sa amin. No? Kung anong bit-bit namin makatikim. Hindi ko lagi silang sinasama sa pagkain, pero laging naiiwan ay makakakain sila. One time, sumama sila sa pagkain, kasabay sila, natandaan nyo? Nung nagsalo-salo kami, para sabi ko, kasi kunti lang yung ulam, sabi ko, sige tawagin mo sila at sabay na tayong kumain. So ngayon po mga kabayan, yung adobong karning baboy po ang ulam namin last time, no, na niloto ni Nanay Marisa, ni Nanay Lina. So ngayon, kumain sila, may natira, sabi ko, Nanay Marisa, kumuha ka nandiyan ng isang mangkok, itira nyo mamayang gabi, tapos ibigay mo na doon, ipakain mo sa mga apo mo. Kasi ganyan nga ako mga kabayan, pagdating sa pagkain, kung anong meron, alam na ni Nanay Marisa kung anong meron na sobra, binibigay naman yan sa mga apo niya. Hindi ko alam, ang pinag-awayan pala nila is yung ulam na bit-bit natin dahil isa sa mga apo ni Nanay Marisa na si Edmar na may-ari ng kubo, no, ay hindi daw natirahan. Bakit kasi nung binigay ni Nanay Marisa yung ulam, bakit kasi hindi kayo kumain ng sabay-sabay? Or ayaw pa kumain ni Edmar or natulog pa, bakit kasi hindi kumuha ng ulam yung asawa niya para itira yung natutulog o yung asawa niya? Hindi siya natulog yung asawa niya. O hindi natulog si Edmar? Hindi asawa niya. Dun sa sa apoy. Galing na sa apo yung asawa niya. Kumain din ang asawa niya. Kung umalis po kayo, Kumain. doon na yung si Edmar said, yung wala kayo natira sa asawa ko, tinapon lahat yun. Si Edmar kumain. Hindi. Hindi. Si asawa ni Edmar hindi rin kumain. Kumain sa kunti lang. Kumain. Si Edmar lang hindi nakakain ng ulam. Hindi. Hindi sa kumakain ng ulam kasi naibag yung kaldero niya. Kami pa rin dinadamay kayo. Kaya walang nawawala yung kaldero namin. Tapos munay, nagwala si Edmar doon kay sarapan ng bahay ni Nanay Marisa, nag-away. Ano? Sana yung solar dahil uuwi na kami. Oh, Sabi ng nanay, huwag kayo uuwi. Kung may bahay kami, bakit hindi kami uuwi? Yun yung bahay ni nanay. Sinagyatang
Yung bahay. O bakit tinadyakan nyo yung una? Wala naman kasalanan yung bahay. Hindi mo naman kalaban yung bahay. Dapat kung sino yung tao na kalaban mo, yun ang tinadyakan mo. Bakit dinamay mo yung bahay ngayon? Kasalanan ko po. Oh, so anong gagawin natin dyan sa bahay, sa isang hard disk? Kasi pag pinalitan ko yan, isang buong hard disk ang kukunin dyan, ang tatanggalin. Kasi basag na yan. Anong gagawin doon? Ha, Munay? Ano kang pambayan? Oh, kaya kinausap ko kayo, kaya pala nung nagsama tayo papunta doon sa bundok, parang Isumbong sa'yo unin yung asawa ko muna. Sabi ko, huwag ka na magsinungan pag ako magsabi. Matanda darating tayo dun makatapos tayo dun sa bundok. Akala ko kasi nandoon pa kayo sa bundok. Kaya nga bumalik ako ngayon kasi pupuntahan ko sana kayo doon sa bundok. Kaya lang, nagbalita sa akin, hindi rin sinabi sa akin ni Nanay Marisa na nandyan din kayo. Meron nagsabi sa akin na nakauwi na kayo nung nakaraang araw. Kaya sabi ko, mabuti naman. Ha? Bernis kami nakababa dito. O, nung Friday pa pala kayo bumaba, halos isang linggo kayo doon sa tuktok, sa bundok. Sabi ko, kung hindi kayo bumaba, ako ang pupunta sa inyo. So, ganito yon Munay. Kuya, inamin mo, nakasalanan mo, sinira mo yung bahay, na nahimik yung bahay. Pwede naman yung mga puno dyan pinagtatadyakan mo para hindi masira. Pwede naman yung bahay ni Edmar. Bakit ang bahay pa ni Nanay Marisa? Ganito ang gawin natin. Inamin mo na ikaw gumawa. Bayaran nyo. Magbayad kayo or kayo ang bibili ng Hardiflex sa bayan na ganun din kakapal, no? Ganun din kalaki at ako na magpapalagay niyan. Iutos ko na lang ipakabit yung Hardiflex na binili nyo. Or, kami ang bibili, magbigay kayo ng pambili sa amin, at ako na bibili, at ako na magbitbit papunta dito, at ako na rin magpapalagay. Anong gusto nyo? Kayo bibili o kayo magbigay sa akin ng pambili? Bigyan ko kayo ng ilang araw na makahanap kayo ng paraan, pera na pambili, pampalit dyan sa Hardiflex na nasira nyo o ni Munay. Kasi hindi pwede na yung pag-uusap natin ngayon na hindi nyo papalitan yan dahil kasalanan nyo yan. No? Nakasalanan nyo yan, nagpadala kayo sa init ng ulo nyo. Okay lang sana kung ang inumbag mo yung kaaway mo, kailang may nasira kayong bahay ni Nanay Marisa, at isa pa, na wala kayong respeto sa akin, sa taong nagpagawa dyan sa bahay ng nanay nyo, at wala kayong respeto kay Nanay Marisa, kung bakit pati bahay ay dinamay nyo, na wala nga kayong bit-bit dyan o ambag dyan sa bahay mula umpisa hanggat natapos, hanggat nabuo yung bahay, wala kayong naiambag dyan. Ngayon, sinira nyo, kundi bayaran nyo rin. Mag-aantay ako ng ilang araw, bigyan ko kayo ng 5 araw. Sabihin natin 5 araw, hanapan nyo ng paraan na mabayaran nyo yan, or kayo ang bibili ng Hardiflex na 1 piraso, or magbigay kayo ng pera sa akin at ako na bibili dahil manggagaling pa yan. Alam nyo naman, napakalayo ng bayan dito. Kung bibili ka ng 1 piraso, magbabayad ka ng 500 sa motor. Kung magbigay na lang kayo ng pera sa akin at ako na lang idadaan ko na lang yan sa sakyan, mas makamura kayo. Pero pag kayo ang bibili doon, bukod bibili kayo sa Hardiflex, magbayad pa kayo sa motor ng 500. O magkano gagastusin nyo? Siguro ang Hardiflex na bili namin yan, nasa more or less nasa 700. Oh, hindi ko na kayo sisingilin sa gasolina o sa pagod namin. Ang importante, yung sinira yung 1 pirasong Hardiflex, mapalitan nyo. Bigyan ko kayo ng 5 araw, tatay. Muna. Narinig nyo ako? Okay. Akala ko si kuya daw ang nagsipa. Ako na lang akong nagsipan yan. Nagsuntok si kuya daw. So ngayon, ang pinag-awayan nyo daw, tungkol daw sa radyo na pinapakinggan nyo yung drama ni Papa Dots. Hindi po. Ha?
Anong totoo? Pero nangyari din yan. Yung ulam lang. Sa ulam ba o sa pakikinig ng radyo ni Papa Dots? Hindi. Hindi po. Sa Oh. ulam. Huli lang yun. Kailan yon sa huli? Kailan yon? Yung ulam lang pinag-aawayan. Hindi ba padudot? Oh, kasi sabi daw, nag-away ka ni Kuya, ang dahilan si Papa Dodot. Matagal na kami nag-ano ng drama. Tapos dahil daw sa mag-asawa, nagsilos daw ito si tatay. Kaya nagalit si tatay at pinuntarya yung bahay ni Nanay Marisa. Hindi naman sa ganun. So hindi yung totoo. Hindi. So nagsisinungaling si Nanay Marisa sa Oo. Sinungaling. amin. Oo. Kasi yung matanda pag sinungaling. Drama naman kayo, drama. Tapos, ang isa pa po mga kabayan, si Nanay Lina po, muntik na rin daw masuntok ni Nanay Marisa. No? Ganito po kasi nangyari daw mga kabayan. Siyempre, nagkagulo. Si Nanay Lina, sumama sa inyo. Oh, sumama sa Masama kaya. kasi Pababa. Oh, inaway yung kami matanda. dalawa, kami na una doon. So, ang nangyari po, nagkagulo sila doon. Siyempre, kampi-kampihan na, both side, parehas ang apo. Siguro nagkampi-kampihan na sila. Si Nanay Marisa, sabihan natin, nagkampi dito kay Idmar. Si Nanay Lina na naman, nagkampi sa kanila. Kumbaga, pati yung mga matatanda na damay, muntik nang magsabong din, Ay, no? dahil matanda. At yun yung dahilan sa pag-alis ni Nanay Lina. So, ang nangyari ngayon kay Nanay Lina, bumalik doon sa Angeles. Oh, Sinong sinamahan ni Nanay Lina? yung apo niya. Yung apo niya o yung nanay niya? Yung may anak. Yung may anak. Apo niya may anak. Sabi sinundo daw ng kanyang... Hindi niya, inaaway niya. hindi, sinundo daw ng Anak. anak ni Nanay Lina o yung apo niya? Yung apo niya po. Yung dito nakita ko na may isang anak? Mm. Pero sinundo nila, ano pangalan nun? Kay... Aileen. Opo. Sinundo nila ni Aileen. Okay. So, totoo naman, siguro nabalitaan na nag-away at nagkagulo sila dito mga kabayan. So, ngayon, nabalitaan ng anak ni Nanay Lina, sinundo dito para siguro makaiwas sa gulo na nangyari. No? Kaya napunta na naman ngayon si Nanay Lina, napadpad na naman sa Angeles at mag-uumpisa na naman doon sa, yung alam nyo na, yung ginagawa nila mga kabayan. So, ngayon, yung sinasabi nyo sa akin, totoo na yun. Wala nang halong pagsisinungaling. Wala po, hindi ko nagsisinungaling. Hindi totoo na si Kuya ang nagsira sa bahay at ang pinagmula ng pag-aaway nyo is yung ulam lang. Oh, ulam. Ulam. Dahil doon sa niluto namin na mayroong hindi nakakakain. Kasi marami kami dun eh. Oh. Yung dalawang pamangkin ko, saka yung pinsan ko may anak. Ngayon, prangkahin ko kayo Kuya muna. Dahil nangyari na yung sinasabi ko sa inyo, kapag kayo nandito palagi, nagkumpul-kumpulan kayo, darating ang panahon na mag-aaway kayo, magpapatayan kayo, no, mag-uumbagan kayo, o ano pa magawa nyo, no, pag kayo palagi nag-uumpukan dyan. Sinabi ko na sa inyo yan noon, after nung house blessings o Thanksgiving sa bahay ni Nanay Marisa, sinabi ko na, iwasan nyo pagpupunta dito, pagtatambay dito. Pwede kayong bumisita, paminsan-minsan. Hindi pwedeng nandyan kayo halos araw-araw nag-uumpukan, nandyan kayo mag-asawa sila ni Idmar, mga pamangkin, apo. Ang dami nyo na talaga as in. Minsan wala na kayong tubig, minsan wala na kayong kahoy, pati nga yung tubig namin na iniwan nung after Thanksgiving at saka yung mga kahoy na marami, kung sila lang matatanda ang gagamit nun, matagal pa maubos yon. Dahil sa dami nyo, syempre nandyan kayo, may magagamit, no, may kahoy, may tubig, magagamit nyo rin, hindi lang yung mga matatanda, kayo naubos ka agad. O ito na nga, dumating na nga, na nagkagulo kayo dyan, na muntik na kayo magpatayan dyan. Nagka-problema. So ngayon, iwasan nyo magpupunta dyan. Total, may bahay naman kayo. Maganda nga ang bahay nasa malayo eh. Para hindi iwas gulo. Si Idmar, nilipat na rin niya yung bahay niya pero ganun pa rin. Malapit pa rin sa bahay ni Nanay Marisa. Sino tutulog sa bahay ni Nanay Marisa? Sa totoo? Yung isang Yung bangtaw, yung isa. Si Takore. Okay, walang problema na Takore kasi sa Takore, Yung isa sa amin. sino? Yung isa. Yung
kasama niya. Yung may sakit? Oo. Oo. So, okay lang si Takuri ay natutulog dyan. Kasi kahit si Takuri ngayon ay nag-iigib. Sinasabihan ko, nag-iigib at nangangahoy. So, may mauutusan yung mga matatanda. Okay lang yun. At least wala namang anak na makikigulo doon si Takuri eh. Solo naman niya eh. Okay lang na natutulog dyan. Sino pa natutulog doon? Wala na. Wala na. Wala na natutulog. So ito, ulitin ko na naman, huwag kayong madalas dyan, huwag na kayong pumunta dyan para maiwasan yung gulo nyo na hindi na kayo mag-aaway. May bahay naman kayo doon, may pamilya na kayo doon, at sabi mo naman na muna na laging kinakampihan ni Nanay Marisa si Edmar, hayaan mo na para hindi ka na feeling mo na parang naaapi ka o nagsisilos ka dahil laging kinakampihan, huwag ka na dyan. Hayaan mo na sila dyan. Bahala na kayo doon sa bahay nyo. Bahala sila dyan. Kasi mamaya mag-usap pa tayo dahil meron na naman pagsisinungaling na nangyayari na akala ko si Kuya ang nag-umbag ay si Muna pala. No? At merong lumihis din na salita. Merong pagsisinungaling. No, sabi nyo, yung itong salita nyo, yung itong sinasabi nyo sa akin ay ito yung totoong nangyayari. So titingnan natin mamaya, iharap natin si Nanay Marisa para malaman natin talaga, no? Malaman natin kasi pag si Nanay Marisa ang kausap ko, si Edmar kausap ko, iba ang kwento. Pag kayo din ang kaharap ko, iba ang kwento. Wag, matatanda na tayo. Wag natin magsinungaling. Kung ano yung totoo, yun yung sasabihin. Wag magsinungaling. Kasi malalaman at malalaman ko rin yan. Kasi itatanong ko rin yan sa mga tao na kapitbahay at nakakilala sa inyo. Oh, di ba? Kasi ate, ayos magsinungaling. O tama yun. Yun ang gusto ko. Kahit kasalanan nyo, dapat aaminin at wag magsinungaling. Saka mayroon akong sasabihin sa'yo. O, anong sasabihin nyo, Kuya? Sabi niyang yung matanda, wag sila na pumunta dito. Ano? Wag sila na pupunta dito. Kayo? Oo. Wag na daw kayong pupunta dyan? Oo. Sinabihan kayo? Na ano ko, sabi nila. Yung may dyan. Na sinabi ni Nanay Marisa na hindi na kayo pwedeng pumunta dyan. Okay, sige, hayaan mo na. Hayaan mo na. Kaya ako baka sabihin nila naman sa akin na, pupunta na naman sila dito. Hindi, pinapunta ko lang kayo dito. Nakapunta kayo ngayon kasi pinatawag ko para pag-usapan natin yung problema nangyari. Okay lang yun. Sinabihan na kayo, pinarangka na kayo ni Nanay Marisa. Siguro ayaw niyang gulo. Gusto niya manahimik siya. So hayaan nyo na. Huwag nyo na puntahan dyan. Okay naman yung bahay nyo doon. No? At naghahanap buhay naman kayo para sa inyong pamilya. Hayaan nyo na po si Nanay Marisa dyan. Unless lang siguro kung may mga party-party na ako na mismo ang magpapatawag sa inyo, ay siyempre pupunta kayo. Pero hindi naman, kung kayo pinatawag, iwasan nyo na magpupunta dyan kasi nangyari na yung hindi dapat nangyari dyan. Nandyan na yung selos, naubusan ng pagkain, no? Nasira na yung bahay, nadama yung bahay, o ano pa, nabasag na yung mga plato, nawala na halos, wala na nga plato, nagtatapon pa ng plato, no? Buwisit yun, lalo, hirap na nga sa buhay, magtapon at magsira ka pa ng mga gamit, lalong buwisit sa pamumuhay, lalong magiging mabigat ang pamumuhay kapag yung kamay mo, nahirap ka na sobra-sobra na yung paghanap buhay mo, tapos manira ka pa ng gamit, magbasag ka pa ng mga gamit, nako, lalong ididiin ka pa, baba, lalong ididiin ka sa pamumuhay mo, lalong hindi ka swertein, lalong mamalasin ka. Kaya muna, huwag mo nang ulitin yon. Huwag mo nang ulitin yon dahil hindi magandang gawain yon. Kasi hindi sa akin yung solar eh. Uuwi kami sa bahay, hindi ganyan. Pero ang solar nung nakaraan nasira. Kasi pasira na tayo, Edmar. Wala na. Side ba nagbasag? Oo, basag na. So ayan po mga kabayan, nakausap na natin sila. Yung nangyari, no, si Munay pala ang nagsira sa bahay. Hindi pala.
paano pala kung si tatay ang nagtadyak nun mga kabayan, baka hindi lang siguro ganun ang Hindi naman ako basag, no? Kasi ang kwento talaga ni Nanay Marisa is ito ang bumasag dahil nagsilos dito kay Munay, pero hindi pala. Okay, sige. Ganito ang gagawin natin. Okay na yon. Ulitin ko, magbigay kayo sa akin, no? 700. Kung may sobra, ibabalik ko sa inyo ang sobra. Kung magkano yung Hardiflex, kay iba't iba ang presyo. Magbigay kayo, ako ang bibili para hindi na kayo mamasahe, makatipid kayo. Kasi kung bibili kayo ng kayo lang, 500 plus 700, kundi ang laki. So magbigay kayo sa akin 5 araw, aantayin ko at pupunta ako doon sa inyo, Kuya and Munay. Oh. So ganun ang usapan natin. Okay na? Basta wag na ulitin at umiwas na kayo dyan para wala ng gulo na mauulit. Punta tayo doon kay Nanay Marisa at magkape? Saan? Diyan. O tara, punta muna tayo doon sa itaas. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.